For the record, what is the relationship status with Senator Amy Marcos? And nag-usap na po ba kayo after that? After nung press con, tinext ko siya, and she was cold, lamig. And then meron siyang sinabihan ng common friend namin na naiinis siya sa akin at kay BBM. And then sinabihan ko yung common friend namin, sabihin mo sa kanya, huwag siya mainis sa akin at kay BBM, mainis siya kay Lisa at kay Martin. So yun, si Amy Marcos daw po ay nainis daw kay Sara Duterte. Eh, hindi tayo sure kung pati ba si PBBM ay kinaiinisan ni Amy Marcos, no? Pero ang sa akin dito, kung titingnan natin, talagang may inis si dito, si Amy Marcos dito kay Sara Duterte dahil sa pinagsasabi nitong taong ito dito sa kanilang tatay, 'di ba? At syempre, sa sinabi din kay PBBM na tatanggalan ng ulo, 'di ba? At syempre sa din sa tatay nila kay Marcos Sr., 'di ba? Mainis ka talaga. Ganon yun. Pero hindi ko alam bakit dinadamay si PBBM. Ayon dito kay Sara, pati daw si Amy Marcos na inis daw sa kanya o di kaya dito kay PBBM. Pero ako hindi maniniwala na si PBBM may iinis, no? Si Amy Marcos may iinis dito kay PBBM kasi wala namang binitawang masamang salita itong si PBBM. Puro lang trabaho yung ginagawa. 'Di ba? Puro lang trabaho. Ayon kay Sara, sabi niya dito, huwag kang mainis sa akin. Ang dapat mong kainisan si First Lady daw. First Lady Liza. Tapos, etong si Speaker Martin Romualdez. Tinuruan pa, 'di ba? Bakit? Ano bang sinabi ni Romualdez sa'yo, Sara? Tahimik lang yung tao. Ikaw yung dapat kainisan. Kahit nga yung mga Pilipino ngayon, yung mga Bisaya na inis sa'yo. May mga sumusuporta man sa'yo ngayon, pero nabawasan. Dahil sa pambabalahura mo sa patay. Pambabalahura yun eh. Hukayin? Anong karapatan mo maghukay? Bisi presidente ka, may karapatan bang humukay ng isang patay? Wala po tayong karapatan. Kahit sino po sa atin, 'di ba? Kahit nga yung pangulo no? Depende na lang siguro kung ililipat nila. Pero yung bababuyin yung patay, itatapon sa ibang lugar, walang ganoon. Pero ano ba, friendship over na ba kayo ni Senator Amy? Or it's just a case? No, hindi ko alam. I cannot speculate on what will happen tomorrow. But as far as we're concerned, ano si Senator Amy sa iba? Para sa akin, she's a senator, she's a friend. I did not attack her. Alam mo kasi, sayaw yun Ulitin nga natin. Sayaw yun diba? I did not attack her. Sayaw yun. Pang jabawokis ba? Sige nga. At least may natutunan ako kay Sara ngayon. Isang step. Alam mo kasi, gawa nyo ng remix na kanta yan. Alam mo kasi, alam ko yung iba dyan, magagaling dugtong nyo yung she minute, no comment. alam mo kasi, she minute, no comment. K.O. Alam ko yung iba sa inyo, magagaling dyan tuloy natin, kasi para, mas marami pa tayong, kainisan kay Sara. kasi ito si Remulla, nandun siya sa legal desecration of the dead. Sabi ko nga kanina, di ba? Talking about desecrating a body is not desecration of the dead. It's not illegal. It is taboo. Taboo siya. Meron sa atin dito, ayaw pag-usapan ng patay. Meron sa atin dito, okay lang. Hindi. Ang patay, okay lang naman pag-usapan. Wala namang problema. 'Di ba? Oo. Walang problema kung pag-uusapan yung patay. Pero, wag mo naman bababuyin. Unang-una, hindi mo naman tatayan para hukayin mo at itapon sa West Philippine Sea. Siguro kung pamilya at ipapakremate yung buto, ewan ko kung pwede yun, at itatapon sa West Philippine Sea, pwede yun, kasi pamilya yun. Pero ikaw, hindi ka naman kapamilya.
Kami pinag-uusapan din namin yung patay nang hindi namin kakilala, pero in a good yung magandang usapan, 'di ba? Hindi yung babalahurain mo yung patay. Ang pangit naman kung sasabihin ko yung bangkay nitong kaibigan ko, uhukain ko, itatapon ko dun sa Mount Arayat. O di magagalit sa akin yung tao. 'Di ba? Sara ba, gamit-gamit ng brain ba? Brain. Paganahin naman natin. Wala namang nagsabi na bawal pag-usapan yung patay. Kaya nga lang, Vice President ka, respetuhin mo naman yung patay. Kasi doon sa mga lumabas sa bunganga mo, matatawag nating wala kang galang. Sa patay. Diba? Pag-usapan ng patay. Diba? It's taboo for some. Ngayon, kung okay lang sa kanya, hindi okay sa akin, dapat respetuhin ko na okay lang sa kanya. Hindi ko aatakihin yung tao, hindi ko aatakihin. Yung paniniwala ko, hindi naman yung paniniwala. Parang Diyos lang yan. Naniniwala ka sa Diyos, ako. Hindi. Respetuhin mo ako. Hindi ako naniniwala. Ikaw na naniniwala sa Diyos, respetuhin din kita. Ang problem kasi dito sa kanila, when there is a person who is outspoken, who is outrageously outstanding, sinasabihan nila na weird, sinasabihan nila na kakaiba, sinasabihan nila na crazy, insane, lukaret. Kakaiba ka talaga. Kasi sa dinami-daming naging vice president sa bansang ito, sa Pilipinas, ikaw yung mas kakaiba. Bakit? Pwede ka naming i-partner or ihambing ba yan? Or ipariha ba sa mga taong bobo? Yun, di ba? Kakaiba ka kasi sa lahat ng mga vice president na nagdaan, hindi naman sila ganyan eh. Di ba? Lahat ng mga yun, karapat dapat respetuhin, pero ikaw, paano ka re-respetuhin ngayon kung ganyan ka magsalita? Ang pangit ng lumalabas sa bunganga mo. Diba? There's nothing wrong with me, I'm just different. You're just different and nothing wrong with you. Totoo, different ka talaga sa mga sa mga vice president na nagdaan sa bansang ito. Different ka talaga, pero may problema ka. Kasi tandaan po natin, hindi po pwedeng sabihin yan kung normal ang takbo ng isip mo. Tamo, may picture si First Lady Liza Marcos, naglakad dun sa may mental. Mental ba yun? So, sinong ilalagay ni First Lady dun? Parang alam ko na. May something sa'yo, Sarah. Nanganganib ang ating bansa pag ganyan. Delikado. Bakit? Try mo kaya muna kung okay lang. Patingin ka muna. Kasi vice president ka, kailangan ang vice president nasa kondisyon, ang isipan, katawan, 'di ba? Dapat laging handa. O tamo ngayon may bagyo, asan ka? Wala ka, hindi ka namin makita. Wala, hindi ka namin makita, Sara Duterte. Asan ka? KO! Ay, nagre-relax siguro ito. Hayaan nyo. Pagod yung tao eh. Tuhin nyo, different ako sa inyo. Totoo. Different ka talaga kasi sila, high level sila. Ikaw pang ka lang, pang kanal. Different ka talaga. Yun yung totoo dyan, Sara Duterte. Tamo, binubuhat mo yung sarili mo. Samantala yung iba dyan, tahimik lang, pero pinupuri ng mga tao yan. Pero ikaw mismo pumupuri sa sarili mo. Kakaiba! KO! Iba! At alam nyo, yung mga, may kilala ako na talagang lulong sa droga. Pag ganun siya, Kasi natutuyuan po yung nila, lips. Kakilala ko po yun, May kakilala akong ganun. Pag ganun siya,
siya na lang i-share ninyo kasi siya naman yung mas nakakatanda. Pero since then, hindi pa nakakapag-usap open over the phone. Wala nang hindi na sa after nung nag-text ako nila. Alam mo, yan sila lahat. Yung mga nagsasabi ngayon na pinag-uusapan niyo yung patay. Simba ko lang, God forbid. Pag yung sa tatay ko na yan, sigurado ko may bubullshit dyan sa tatay ko. Mas sabi din nila na why just explain the allegations head on. Just to set the record straight daw, ma'am. Kasi it's just the disruption to it goes na lang. Sabi ng mga Alam nyo guys, nagpanik na po ito si Sara. Mga Duterte nagpanik na kasi sa ayaw nila sa gusto, darating at darating po ang ICC dito sa ating bansa. At tinatrabaho na po yan. Matagal man, pero hindi natin alam. Baka biglang, boom! Oh, nandyan na bigla. Oh. Kaya ito si Sara Duterte, mainit po ang ulo nito sa ating presidente kasi ang ating presidente hindi po nakikialam diyan sa sa mga proseso diyan sa ICC. So parang nakikita ko dito ang gustong gawin ni Sara, hindi pigilan mo yung ICC, wag mong papasukin dito sa bansa, parang ganoon eh. Yung ating pangulo hindi nakikialam yan. Hinahayaan lang yung proseso. 'Di ba? Parang feeling ko, parang dyan na iines, nabubuisit si Sara sa ating presidente. Well, hanggang dyan lang naman yung kaya niya. Diba? Tuloy. Alam mo, Sara, iiyak ka. Pag ang tatay mo na nagkaroon ng warrant of arrest galing sa ICC, masakit yun. Masakit yun para sa anak. Diba? Pero kasi, may ginawa kasi yung tatay mo. So, kailangan may managot, 'di ba? Oo, kasi sabi nila, diversion, yes. Well, it's a tie. Kasi ang ginagawa nila is a diversion from the nothingness that this country is undergoing. This ginagawa nila is a diversion sa kagutuman, sa kahirapan, sa taas ng presyo, at sa kawalan ng mga Pilipino. Yun, kagutuman nga ngayon eh. Si PBBM, sila, ang dami nag-iikot. Di ko na may isa-isa. Ang hinahanap kong mag-ikot sana para mamigay ng tulong. Mahirap na nga yung mga Pilipino, binabaha pa, pero hinahanap ko yung Vice President. Nasaan? Nag-ikot ba? Wala. Hindi ko po makita yung Vice President. Diba? Ayun, nakita nyo ba? Buti pa si Leni Robredo, ang mahal na Pangulo. Oh, Dan Fernandez. Diba? Nograles. Daming tumutulong ngayon. Nagtutulungan po sila ngayon para sa mga binaha, binagyo. Nag-iikot po sila. Pero ang hinahanap ko, nasan si Sara? Nakita nyo ba? Hindi ko po makita. Ginagawa niyo yung diversion? Nagagawin ko din kung ano yung ginagawa niyo. Tamo. Kaya pala, may issue patungkol sa mga kondo-kondo na yan. Nagpa-press-con ka agad. Gumawa ka ng mainit-init na mga topic or pinag-usapan mo yung patay in a bad way. Tapos mamumugot ka ng ulo. Kaya pala ginawa mo yan. Para ang focus ng mga vloggers, ng media, ng mga Pilipino sa'yo. Sa mga sinabi mo. Para yung mga issue mo dyan sa mga kondo na yan na lalaki ng upa araw-araw, mawala yung atensyon doon. Oh, sa'yo na mismo nanggaling ha. K.O. Sa bunganga mo na mismo nanggaling, Sara. Boom! K.O. Ba't the inflation rate Wala. is bumaba? Talo na kayo. Wala na. Kahit na anong gagawin nyo. Talo na kayo. Sa Quadcom, hindi sila nag-LGBT na LGBT sa President Duterte. Sa isang Sino may-ari nito? Sa isang committee naman, wala mag-open din po na ginagawa nila madaling Oh, yan nga yung sabi ko. Yung sinasabi nila na diversionary tactic yung sa akin. Bakit sila nagsasabi na hindi ako sumasagot? Lahat ng pinadala nila na AOM, Audit Observation Memorandum, sa kanila naman galing yun, hindi naman sa COA yun, wala namang independence sa COA ngayon. Sinasagot namin. Sara, kailangan yung presensya mo dun. Sa Congress. Ikaw mismo. Anong namin?
Ikaw mismo ang dapat magpakita doon, sumagot. Pero bakit wala ka? Kailangan manumpa ka, manunumpa. Bakit wala? Anyari? Namin daw. Ano, unsa na, nagpatabang? Tabangi ko, kay luoy naman kay ko. Diba? Anong namin? Pagpunta mo sa, pumunta ka sa Congress. Pumunta ka doon. Manumpa ka, Sara Duterte. Na dapat ang sasabihin mo doon, puro lang katotohanan. Diba? Hindi natin alam kung gagawin ba ito ni Sara, pero abang-abangan natin sa mga susunod na araw kasi nagkakahamunan na sila na magpapadrug test. 'Di ba? Pero ang kapalit naman daw dapat ito si Sara, papayag sila magpa-drug test pero ang mangyayari ay manunumpa si Sara at haharap doon sa Quadcom. So tingnan natin, malalaman natin 'yan. In the proper forum, we answer. May cases sila sa Supreme Court, sinasagot namin. Ayaw ko lang sumagot dyan sa ginagawa nilang circus. Hindi naman ako ang namumukang tanga dyan sila kasi hindi na nila ginagawa. Mali ka, Sara. Ikaw yung nagmumukhang tanga dito. Although sila, ang tingin mo sa kanila, nagmumukhang tanga kasi pinapatawag ka, hindi ka pumupunta. Pero hindi. Kasi ang nakikita namin sa kanila, nagtatrabaho sila ng maayos. 'Di ba? Kung sila, ginagawa mo silang tanga, yun ang tingin mo. Pero kami, ng mga ordinaryong Pilipino, ang tingin namin sa kanila, good job. Bakit? Nagtatrabaho sila ng maayos Nag-iimbestiga. Diba? Ikaw yung magmumukhang tanga dito, Sara. Hindi mo pansin? Sus Mariusip. Nagawa trabaho nila and for what? Diversionary. Oy, sabihin nyo sa kanila, gutom ang mga tao. Gutom. Wala silang pambili ng pagkain. Sino bang nagsabi niyan, Sara? Di ba yung tatay mo? Gutom ang mga Pilipino. Di ba ang tatay mo yung nagsabi niyan? Saka sabi ng tatay mo na gutom ang mga Pilipino, anong nangyari? Pag may baha, nasan ka? Di ka namin makita pag may baha. Gutom mga Pilipino. Dahil sa baha, nasan ka? Wala. Hindi ka tumutulong. You were the vice president kasi nakang-intention siya. Ano bang advice ni Vice President kasi he was invited. At first, he advised to take it pero medyo masama ng pagkain kaya he was able to make it today. Oo, well, Sorry, sure, even, allow him to attend the platform. ako ang stand ko personally. Wala itong ginagawa ko. Umaattend ako, sinasabihan ko sila kung ano yung sa isip ko. Yan yung stand ko. I don't know with President Duterte. Anong sinasabi nila? Ano mga nasasabi hindi maganda para sa bansa? Yung na po, hindi makatapos siya ng president, wala pa ba talagang pakasisip of years mga... Alam mo, I agree with that. Totoo talaga yan. Hindi maganda ang nangyayari ngayon kasi ang nangyayari ngayon, puro na lang kayo politika. Ulit-ulit ko sinabi, nandun ako. Puro daw politika. So, pag sinisili pala ang mga problema, lalo na sa'yo, may problema ka, may issue ka sa budget, pag nasilip ka, sasabihin mong namumuliti ka yan. Namumuliti ka yan. So, ganon. Gusto mo manahimik na lang sila. Pero pag tinamaan ka at nasilip ka, dahil sa iniimbestigahan ka nga, sasabihin mo naman, hindi, namumuliti ka yan. K.O. Ay, ang galing talaga ni Sara, no? Sa kabinete, noon, sinabi ko na yun, hindi ako ang problema. Bakit ginagawa ninyo ako ang problema lang? Ikaw yung problema, Sara. Ako, ordinaryo akong Pilipino, pero nakikita ko ikaw yung problema. 'Di ba? Unang-una, dapat ikaw ang tumutulong sa Pangulo kasi yun yung pangako mo noon kay Presidente. President Bongbong Marcos, yun yung pangako mo. Anong sabi mo doon sa nangangampanya ka? Ang sabi ko po kay BBM, pwede mo ba akong kuning vice presidente mo? Yumuko ka pa Palakpakan yung mga tao ngayon. Nagpalakpakan sila. Oh. 'Di ba? Kasi tutulungan mo daw ang vice president pag ito ay kayo ay nanalo. O ngayong nanalo na kayo, tinulungan mo ba?
Ah. Ang tanong, tumulong ba? Wala. Ano ngayon, oh, yung presidente, nagpapakahirap. May mga binabaha. Diba? Tapos ikaw, nasan ka? Wala. Andyan ka lang pa ano-ano, interview. Tapos ang topic mo, pagbanat. Diba? Ano yan? Imagine, saan ka nakahanap ng mga public officials so shocked about me talking about the death. Pero walang na-shock na there's a foreigner kidnapping in the Philippines right now. And there are daylight. Sara Duterte, hindi na kami masyasyak dyan. Kasi, pag upo ni PBBM, nabawasan yung patayan. Kahit sa mga foreigner. Pero nung panahon ng tatay mo, araw-araw may patay, hindi lang foreigner. Ngayon, hindi na kami masyasyak kung may mamatay yung foreigner ngayon. At least, nabawasan yung patayan. Pero sa panahon ng tatay mo, masyasyak ka. May patay doon, may patay dito. May patay doon foreigner. Diba? Masyasyak ka. Ngayon, hindi na kami masyasyak. Dahil magaling ang aming mahal na Pangulo kumpara dyan sa tatay mo. Ha? Mas magaling. Ginawa niyong negosyo ang buhay ng tao. Kahit mga bata, 10 years old, 5 years old, namamatay sa panahon ng tatay mo. Manalamin ka at mahiya ka naman. Robberies na hindi natatakot ang mga kriminal. Papasok na labas. Tapos, kakagawa kami ng krimen. Walang na-shock. So, bakit kaya? Ako na-shock ako. Ay, na-shock ka talaga. Kasi kaunti lang yung namatay ngayon. Masya-shock ka talaga. Kunyari, na-shock. Pero sige na, oo, masyak ka talaga. Pero sa panahon ng tatay mo, hindi ka masyak. Bakit ka pa masya-shock? Sanay ka na eh. Jesus, ganyan talaga yan. Patay dito, patay doon. Hindi na ako masyak yan. Pero ngayon, masya-shock siya. Bakit kaunti lang patay ngayon? Samantalang sa panahon ng tatay niya, foreigner doon, namatay. Sa kabila, Pilipino. Bukas naman, may foreigner naman dito. Oh, 'di ba? Ano 'yun? Tapos ang report, ang lumalabas sa mga report, hindi nalaban eh, may dalang droga eh. Wala naman. Tinaniman lang pala. Oh. Di palakpak yung buhayang pulis kasi makatanggap ng reward 'yun. Dahil nakapatay sila. Gulat ako. Sabi ko, this is bad. This is bad kasi isa lang yung patay. Or dalawa, isa, tatlo. Ganun lang eh. Di ba? Sa panahon ng tatay niya, iba. Sa isang araw, ilan ba? Hindi natin mabilang. Na magkaayos kami nilang lahat. Sige, mag-sorry sila doon sa pamilya nung namatay sa Davao City during the kaguluhan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. May namatay doon. Sorry sila sa pamilya doon. Mag-sorry sila sa lahat ng tear gas nila, pinukpok nila at binugbog nila sa Tamayong at sa KOJC. Mag-sorry sila sa lahat ng hindi nakakatulog ngayon kasi pinakatawag nila paulit-ulit dyan sa House of Representatives hearing. Hindi lang sorry na, sorry. Hindi, pangalanan nyo lahat, sorry kayo sa kanila. Pag-isipan ko, pagkatawarin ko. Sara, sino ka para magsabi ng ganyan? Oo. Hindi gagawin ng administrasyon yan. Kayo ang mag-sorry, lumuhod kayo. Baka sakaling magustuhan pa namin kayo. Lumuhod kayo sa presidente, magmakaawa kayo, napatawarin kayo. Yun. Pero kahit gawin nyo pa yan, Sara, wala na. Hindi nyo na makukuha yung tiwala namin. Tiwala namin mga Bisaya, hindi nyo na makukuha. Diba? Hindi na. Dapat nga, Bisaya ako, Bisaya ka, susuportahan sana kita, pero hindi. Dahil sa ginawa nyo, hindi na. Diba? Di porket Bisaya ako, pareho tayong Bisaya, susuportahan kita. Hindi ako ganun. Hindi ako konsentidor. Diba? Ganun yun, Sara. Pero masasabi ko lang dito, wala na talaga, no? Hindi nyo na makukuha ang tiwala ng mga Pilipino. Noon, oo.
Pero ngayon, kilala na ang tatak. Duterte. Oh, kilala na. Ano mga ginagawa nito? Oh. Kahit sino pa yung tanungin ngayon, kilala kayo eh. Kahit mga bata, kilala kayo. Bilang namumuno noon sa bansang ito na ang pamumuno naman ay hindi naman nakakatuwa. Nakakasira ng buhay ng tao. Ng buhay ng mga minor na kabataan. So, yun lang po, no? Abangan nyo po mamaya, no? Meron po tayong upload mamaya. So, ito po yung ating Facebook page, yan. Ballpoint Man 2.0 at meron din po tayong isa pang Facebook page na Timberador. Ayan. So, bisitahin nyo na yan at i-follow na tayo doon. Okay, so yun lang muna yung ating video ngayon. Abangan nyo po, ano, yung mga pasensya na, hindi ako nakapag-live ngayon, ha. So, baka bukas may live po tayo. Pero mamaya-maya ulit, meron tayong upload. Abangan nyo, may babanatan tayo mamaya. Okay, so yun lang guys. Ingat-ingat. Bye-bye.